Gerald. Malaking pagkakamali yung ginawa mo na ipakasal yung boyfriend mo dyan sa kaibigan mo. Gusto ko lang naman po gumawa yung buhay ko. Pero tinidor nila ako. Tama ba itong ginagawa natin? Naninindigan tayo hindi lang para sa ating dalawa, kundi para na rin sa anak natin. You have grade 4 brain cancer. Meaning, it's at the highest grade. Kailan ka ba magiging handa na sabihin kina Robert at Gina ang tungkol sa sakit mo? You know me very well, Sarah. Ayokong bigyan ng mabigat na responsibility ang family ko. Gawin mo miserable yung buhay nila. Lumaban ka! Kilala natin pareho si Betsy. And she's not gonna stop hanggat hindi siya nakakapaghiganti sa ating dalawa. Sinisigurado kung hindi ka na masasaktan ulit ni Lexie. Ano ba? Umalis ka na. Hindi na kita mahal. Kasalanan mong lahat to, Gina. O, Eddie, sa kangkungan tayo ngayon pupulutin. Si Ma'am Ellen, pati yung anak niya, hindi lang ako kinumpihan. Pati ba naman kayo? Pag kinampihan kita, magkaka-green card ka. May ahon mo ako sa kahirapan. Kami ni Gerald ang nagkamali sa kanya. Sa tingin mo, hindi na nagkamali si Betsy? She took advantage of you and Gerald. Gina, si Gerald lang ang meron ako. Sabay sa namin bubuuin yung mga pangarap namin. Pero, winasak mo. Patawarin mo na kami ni Gerald. Anong pwede kong gawin para maging okay ka? I-divorce mo si Gerald. Ibalik mo sa akin si Gerald. Hindi ganun kadali ang hinihingi mo. Paano ang baby ko? Gina, kaya mo naman buhayin niya mag-isa. Ayoko mabuhay ang baby ko nang walang tatay. Gusto ko may buo siyang pamilyang masasayahan. Pero paano naman ako? Gina, hindi ka ba nakukonsensya? Yun na nga bro, nakakonsensya din naman ako eh. Pero kailangan protektahan yung pamilya ko. Si Gina tsaka yung baby namin. Tama naman yung ginawa mo. Buti nga nakapagtimpi ka ba. At hindi mo siya pinakulong. Kung pakukulong ko siya, hindi siya makakuha ng trabaho dito sa Amerika. Pagkaka-record siya. Kaya kahit na anong galit ko, pinigilan ko talaga yung sarili ko. Kaya partner, saludo ko sa iyo. Dahil iniisip mo pa rin yung kalagayan ni Betsy. Kahit wala na kayo. Bro, kahit papaano may pinagsamahan din naman kami ni Betsy. Ayoko rin mapahamak siya. Partner, ito ha. Paano kung kayo ang ipahamak niya? Hindi ako natatakot. Poprotektahan ko yung pamilya ko. Kaya kung sa kaya. Siyempre, mga lalaki tayo. Pero alam mo naman kung paano magalit yung mga babae. Tapos si Betsy, nako, ibang klase magalit yan. Handang makipagpatayan niya kapag nadedehado. Alam kong galit siya. Pero hindi niya magagawa yan. Hindi ka nakakasiguro. Hindi mo naman hawak ang isip niya. Itong si Betsy, ibang klase yan. Kahit impyerno, bubulabogin niya para lang makaganti. Huwag mo na ipagdapat sa akin si Gerald. Sige na. Hayaan mo na tuparin namin yung mga pangarap namin. Hayaan mo na magsumaya ako, Gina. Ano ba tinatanga-tanga mo dyan? Bakit mo ba pinatatagal? Ano ba hiwalayin mo na si Gerald? Isoli mo na sa akin yung inagaw mo! Gina! Betsy, I'm sorry. Pero hindi kita mapagbibigyan ngayon. Ipaglalaban ko ang pagmamahalan namin ni Gerald. Lalo na ngayon, magkakaanak na kami. I'm going to honor our marriage. Kaya hindi ko babalik sa'yo si Gerald. Sa akin lang ang asawa ko. Napakadamot mo! Ang sakim-sakim mo!
Hindi totoo yun. Simula ng mga bata pa tayo, binibigay ko lahat ng gusto mo. Pero hindi kita mapagbibigyan ngayon. Paninindigan namin ni Gerald ang pamilya namin, pati ang anak namin. Ginagawa mo lang excuse yung anak mo para pangatawan yung pang-aagaw mo! Mga agaw? Betsy, hindi mo ba naaalala? Simula ng mga bata pa tayo. Binabaliwala mo lang si Gerald. Type mo ba siya? Baka ikaw may gusto sa kanya? Naku, wala, no? Tropa ko lang yun. Nag-i-enjoy ako pagkasama ko si Gerald. I think I like him. Kung magkaka-boyfriend man ako, gusto ko kagaya ni Gerald. Nung inamin ko lang sa'yo na gusto ko siya, tsaka mo siya sinagot. Eh, paano kung sabihin ko sa'yo? Na gusto din kita. Ibig sabihin ba nito, tayo na? So sabihin mo nga sa akin kung sino ang mga agaw tsaka sa Kim? Hindi ba ikaw? Napaka-bitter mo! Betsy! Dapat mamatay na yung baby mo! Yan ba ang dahilan kung ba't ayaw mo siyang hiwalayan, ha? Mamatay na yung baby mo! Betsy! Mamatay na kayo ng baby mo! Mamatay na kayo! Mamatay na kayo! Tama na! Mamatay na kayo! Tama na! Sana mag-insana kayong anak mo, ha? Tama na! Mamatay na kayo! Yan ang bagay sa'yo! Somebody help me! Oh my God, are you okay? Are you so pregnant and I'm in pain? I need help. Call 911. Hello? Hello? 911? This is the elevator here in Andrew's car. There's a woman here who seems to miscarriage. Please, send the ambulance now. We need the help. Please. Yes. Yes, please. Baby ko. Just wait. Bakit ka kasi nakipagkita sa Betsy na yun? I already warned you, di ba? Hindi ko nga kasi siya matiis. Akala ko maayos ko pa yung problema namin. I was wrong about that. Sinabi ko naman sa'yo na wala ng pag-asa na magbago pa yung Betsy na yun. Buti na lang naagapan ka na dalhin dito sa ospital. Or else, baka nakunan ka na ng tuluyan. You know, I can't believe she just walked away like that, so casually. Di man lang niya inisip yung buhay ng baby ko. She had no remorse, no empathy, nothing at all. What would you expect? Narcissist si Betsy. She is extremely dangerous and severely disturbed. You know that. Gina. Gerald. Gina, kamusta ka? Baby natin, kamusta? Sabi ng doctor, everything will be okay. Kailangan ko lang mag-ingat next time. It's okay. Baby. Baby, thank you kumapit ka. Thank you dahil lumaban ka. Kapit ka lang dyan, Malapit na kitang mayakap. Malapit na kitang maprotektahan. Kapit ka lang dyan, Hindi ko palalagpasin yung ginawa ni Betsy na to. Pa-aresto ko siya sa polis. Magpapatulo ko sa mga kakilala ko para mahanap siya. Hayop siya. Thank you.